Sa first possession, ang naka-assign to guard LeBron is Herb Jones. And that's an easy work for the King. Kaya pinaramdam ito agad ng Lakers. Like, dun sila pumunta. After ma-recognize na LeBron na ito pala yung kanyang matchup, sinil niya lang ito and ask for the ball, go for the 2 points, and 1 pa. Hindi nagiging effective or hindi bothered ang Lakers sa game plan ng Pelicans. Kung mapapansin nyo, ginagawa nilang corner guy, si Jonas, para umangat si Davis at mawala ng rim protection yung Lakers. Pero hindi ito pinapansin ni AD kasi known shooter ba si Valanciunas para maging threat sa kanila? Oo, nakakapasok ng mga outside pero hindi siya deadly unlike sa mga likes ni Kristaps ganyan. So, ang nangyari, nandun pa rin si Davis near the paint and block the attack of Ingram. Good read here by LeBron kasi nakita niyang magko-collapse si Zion sa paint and libre ang corner for the 3-point shot. As in, wala talagang effect yung Jonas spreading the floor para sa Pelicans. Nag-aaksaya lang sila ng possessions, hoisting up bad shot selections. Tas ito, masikip talaga. Kasi si Zion wala ring outside. Kaya na-force pa rin mag-spread ng floor si Jonas kahit hindi naman ito yung kanyang comfort game. Like, bakit kayo naka-horn sets kung yung shooter mo sa corner ay si Zion Williamson? Eh di parang wala ring sense na ganun yung tinatakbo nyo. Kasi tingnan nyo yung space sa loob. Pag drive ni CJ, nakakollapse na agad yung mga help defender. Ayun, sobrang sikip. Another turnover para sa kanila. Kaya kung nakita nyong ganito yung tinatakbo ng Pelicans, dapat nag-all out na kayo sa Lakers kahit running ads pa yan. Hindi rin puputok yung offense ni Zion dito kasi yung tendency niya is to attack lang din. So yung defense ng Lakers is always naka-drop coverage and wala na siyang space to operate. Kung hindi, i-kick out niya lang or ipwersa na lang resulting to some turnovers, offensive fouls. Sana nung naramdaman ng Pelicans sa bench, kahit si Trey Murphy muna kay Valanciunas to create some space. Kasi kahit si Ingram, hindi niya pa ine-expand yung laro niya. Kung siya yung next Kevin Durant, sana maging deadly rin siya sa outside. And sa second quarter, nagpakita si LeBron ng kanyang outside sniping. After ng broken play, sa kanya na yung parang pinaka-final ball, kaya tinira niya na lang ito kahit may bantay sa harap. Swish! So ayun, may confidence na si LeBron, kaya for sure bibitaw na naman ito. And ayun na nga, bang! And of course, unwritten rule ito sa mga magti-teammates na kapag nakadalawa yung kakampi mo, bigyan mo dapat ng pang heat check. And grabe naman yung heat check na yan kay LeBron from way downtown. Bang! For the Pelicans, sa wakas, nakaramdam sila na may something wrong sa kanilang offense. And si Trey Murphy na nga yung ginamit nila to spread the floor. And much better offensive space para sa kanila. And umatake naman dito si CJ. Kaso ang downside naman nun is yung kanilang interior defending tsaka presence kapag nadala si Zion sa labas. So, masasabi ba natin hindi pa enough yung roster construction ng Pelicans? Kasi they have a lot of young talents pero walang pang match sa mga X and O's ng opponents lalo kapag mga ganitong merong at stake ng mga labanan. First half pa lang, tinapos na ni LeBron yung larong ito para makaharap ang Indiana Pacers sa in-season tournament finals.